Hello mga kuya, good afternoon. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. Actually, medyo naging busy in previous these weeks. Dahil marami akong nasikaso na kailangan. So, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung paano ako nakakuha ng driver's license dito sa Ontario as a visitor visa. So, hindi ko ina-expect na makakuha ako hanggang sa nagtanong-tanong ako. Kasi ang alam ko, dahil visitor nga ako, hindi ako makakakuha. So, mali. Nakakuha ako actually. Kahapon lang dumating yung license ko, yung G1. Ito yun, papakita ko sa inyo. So, ayan, tinakpan ko na lang yung ano. So, ganito yung mga lisensya dito ng G1. So, ganito siya darating sa inyo. Ayan. At, i-mail sa inyo ng mismong licensing center dun sa address na ibinigay ninyo sa kanila. So, ang ginawa ko, sinamahan ako ng kapatid ko dun sa Ottawa licensing office dito sa Ontario. So, hinanapan nila ako ng ID, yung valid ID, at saka yung may pina-fill up lang sa aking form. Tapos inano nila ako yun sa eye-test. Yung eye-test nila dito hindi kagaya sa atin may mga parang medical na may mga colorblind pa or dun sa Ishihara test. Dito hindi, mayroon lang silang papakita sa inyo, parang binocular, parang binocular siya. Tapos may mga magbi-blink, sabihin mo lang kung sa right or sa left yung nagbi-blink. Ganun lang kadali. So kahit na medyo malabo yung mata mo, makikita mo kasi talagang yung liwanag. Kasi madilim yun pag tinignan mo siyang ganun. So makikita mo kung saan yung magliliwanag. So yun, hinanapan nila ako ng buti na lang dala ko yung license history ko. But the bad thing is yung dala-dala ko expired na. So nakita nila yon. Dito pala 6 months lang yung validity noon, yung driver's license history na galing sa Pilipinas. Kasi sinabi sa akin nung kumuha ko nung pina-apostle ko, sabi nila 1 year, kaya hindi ko na in-update bago ako umalis nung nasa Pilipinas ako. Kaya nagtiwala ako na magiging okay. So nung pagdating ko dito sa Ontario license office, ang sabi nila expired na yung license history. So kailangan mo magpakuha, mag-request ulit dun sa inyo, dun sa home country ninyo para ma-issuean ka ng So dun sa pagkasabi nilang ganun, nagkaroon ako ng chance na sabi ko mukhang makakakuha ako. Sabi ko ganun sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako dun sa girlfriend ko na ayusin niya yung mag-request siya ng license history ko dun sa LTO. Nagpadala lang ako ng authorization letter na siya yung mag-aasikaso para makuha niya yung ipapadala sa akin. So buti naman, hindi naman ganun kahirap. Medyo nagtagal lang kasi kailangan mong maghintay dahil nga may mga
schedule ng releasing dun sa mga LTO license history. So alam niyo naman sa atin, di ba, napakabagal ng proseso. Nung after 1 week, nakuha na niya yung license history ko. So kailangan pala dumaan muna ng kailangan ipa-apostle mo muna, kailangan dumaan ng DFA. So hindi nila i-honor dito or sa ibang bansa, Europe, Saudi, hindi ko alam kung saan pa. Pero dito, hindi nila i-honor kapag hindi siya dumaan ng DFA. Kailangan naka-apostle siya. Yung apostle na yun yung dating red ribbon na dating authentication lang ang tawag. So, nung makuha ng girlfriend ko yung license certification ko at history dito sa LTO, dinala niya kaagad dito sa DFA, tapos pina-expedite na 2 days lang. Ang bayad naman doon is 200 pesos bawat kopya or bawat dun sa items na ipapa-apostle mo. Let's say kung isang NBI 200, tapos isang certification, tapos isang driver's history or license history, panibagong 200 na naman yun. So yung sa akin dalawa lang, so bali 400 lang yung binayaran ng girlfriend ko. Bali yung certification lang at saka yung license history. So yun, nung pinadala niya dito sa Canada, 3 days lang natanggap ko na. Tapos sinubmit ko kaagad dito sa licensing office dito sa may Ontario. So yun, ang hindi ko ina-expect yung araw na yun na nag-apply ako ng driver's license sa G1. By the way guys, yung G1 nga pala, yun yung pinaka parang student license sa Pilipinas. Parang student permit. Para yun yung pinaka first step para makakuha ka ng non-professional sa Pilipinas at saka professional. Pero sa Pilipinas naman, kahit naman hindi ka marunong mag-drive, makakakuha ka. Basta may mga, alam mo naman, may maraming fixer dyan sa Pilipinas. So dito hindi. Kailangan mong dumaan ng knowledge test or written exam through computer. So, hindi ko ina-expect yung time na yun na mag-a-apply ako, yun din yung araw na magre-written exam ako or knowledge test. So, hindi ako preparado. Hindi ako naka-prepare. Kaya, nagulat ako. Ang nagbayad kasi yung kapatid ko. Yung application doon is 115 yata Canadian dollar. Iba pa yung bayad doon sa written exam. Excuse me. So, ayun. Yung pagkabayad na yun ng kapatid ko, yun din yung oras na yun. Pina-exam ako. Pinapila lang ako doon sa may examination room. Tapos basic lang naman, kaya lang ang laki ng mga pagkakaiba ng mga policy at saka yung mga rules and regulation dito sa Canada kung ikukumpara dito sa Pilipinas. So yun nga, hindi ako preparado. Nakailang take ako siguro. Nung unang araw, naka-2 take ako, bumagsak ako. As in, talaga hindi ako preparado kasi hindi ako nakapag-review, hindi ko alam yung mga nila dito, yung mga policy nila dito sa mga traffic rules and regulation nila dito. So, 2 beses. Kung ano lang naman, every anong tawag dito? Tigto 20 points bawat exam dun sa yung sa puro mga
rules, tapos yung isa dun sa mga batas na kung ilang demerits kapag naka-aksidente ka ng ganyan, kung ilang points, tapos kung ilang buwan o ilang linggo ka masususpend kapag may ginawa kang labag sa batas nila, ganun. So hindi ako aware sa mga ganun. Gawa nga ng, siyempre alam mo naman, iba yung ano natin sa Pilipinas, tapos iba rin yung mga policy nila dito sa Canada, di ba? So ayun, ang ginawa ng kapatid ko, sinend sa akin ng yung parang practice test dito sa online. So sinend niya sa akin yun. Yung kinabukasan din yun, yung gabi din yun, nireview ko. Tapos kinabukasan nagpa-schedule ulit ako na para mag-retake ng written exam or written test. Bumalik kami ng kinabukasan para mag-retake. Yung unang ko na naman, bago na naman yung mga tanong. Nag-iba na naman yung tanong. So hindi pare-parehas every take mo ng mga exam. So nung pangatlo, bumagsak na naman ako. Yung pang-apat, ayun, nakuha ko na. Nagkataon lahat ng mga exam, lahat ng mga questions, bumalik. Parang na-recall ko lahat ng mga mga questions, natatandaan ko. Ayun. Alam mo ang kagandahan doon, na-perfect ko na yung pang-apat. The bad thing is naka-apat akong payment na tig $15 or $16 every written na magte-test ka. So inabot din ng $60 more than $60 yun. Tapos yun nga, nung pagka ganun, sabi ko din sa kapit, okay na, nakakuha ko na actually na-perfect ko ba, sabi ko sa kanya ganun. So yun, hanggang sa dumating nga kahapon yung yung lisensya ko. Ito nga. Ngayon, nagpa-schedule na ako through online para dun sa full G license naman. Yun yung pwede na ako na mag-drive dito na kahit ako mag-isa. So hindi ko na dinaanan yung hindi na ako dumaan dun sa G2 kasi meron na nga akong mga previous driving experience dito. Kasi basta meron kang mga 2 or 4 years yata ang pagkakaalam ko. Kapag may 4 years experience ka na dun sa home country mo or more than 4 years, hindi ka na dadaan dun sa kumbaga sa atin parang non-prof yung G2. So hindi na ako dumaan doon, dumiretso na ako dun sa full G na parang pinaka-professional. Pero iba pa rin yung mga license para sa truck, para sa mga bus, para sa mga motor. Iba-iba category yung mga lisensya nila dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, isang lisensya lang. Tapos ang tagal pa bago bago mo makuha yung lisensya mo. It takes a month or hindi ko alam, mga taon yata bago hintayin mo pa yung expiration para makapagpaano ka, diba? So dito hindi. So yun nga, meron akong road test. Kailangan ko mag-road test para nga dun sa para dun sa full G license ko. So yun, after ko makuha yung full G license ko, schooling ako. So kailangan ko yun para sa trucking industry naman. Step by step dito. Hindi ka po pwedeng under the table dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na kahit na hindi ka marunong mag-drive, makakakuha ka ng mga professional drivers basta may pera ka dito, hindi pwede. So ayun guys, next plan nga, pag nakakuha ko yung sana mapas ako,
na may pass ako yung full G license ko. And then after that, papasok ako sa isang trucking school dito sa Ontario. Doon naman dun sa sa class 1 or class A, para sa trucking license naman yun, or kahit na medyo na yun, medyo higher na yun. Higher license na yon para sa mga professional na dito. Ayun guys, sana kahit paano yung mga visitor na papunta dito, makakatulong sa inyo to. At make sure na bago kayo pumunta dito, yung license history ninyo bago. Huwag nyo hintayin na mag-expired kasi 6 months lang dito sa Canada ang ino-honor nila yung mga driver, yung mga license history galing din sa Pilipinas. Kapag inaabot na ng more than 6 months, pakukuhanan nila ulit kayo. Yun lang ang tip na may bibigay ko sa inyo guys. Kaya if I were you, para hindi na kayo magastos at hindi masayang yung panahon ng paghihintay para makakuha nyo kaagad yung at makapag-apply kayo ng lisensya kaagad dito. Kunin nyo kaagad yung ninyo, yung license history ninyo para hindi na kayo mag-request kapag nandito na kayo. Ayun, tapos yung lisensya ninyo na ID, make sure na valid din siya, na hindi siya expired kasi titignan yun dito sa titignan yun dito, tsaka yung passport nyo nga pala, kailangan yun, hahanapin nila dun sa licensing office dito sa Canada. So yun lang guys, thank you sa panonood. Don't forget to subscribe, tapos paki-click na lang din yung notification bell para susunod na ma-update kayo. At para dun sa full G naman, update ko kayo kapag bumagsak ako or okay na ako. Try ko din kung makukuha na ko ng video yung road test ko para kahit paano may idea kayo at magkaroon kayo ng tip kung ano yung gagawin ninyo pag nakapunta kayo dito. See you guys, see you in the next video. Ingat kayo lagi, God bless, and advance Merry Christmas to all. Thank you guys, thank you.